Bago tayo mag-umpisa sa ating istorya, i-comment mo muna kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Malay mo, sa lugar ninyo rin pala may taong katulad ni Liora. Tahimik, palaging nagpaparaya, pero may pusong mas matibay pa kaysa sa mga taong akala nila ay hawak nila ang buong mundo. Sa liblib na bahagi ng Barangay San Isidro, kung saan ang mga bahay ay magkakalayo, ang mga kalsada ay putikan tuwing tag-ulan at ang mga gabi ay napakatahimik na maririnig mo ang huni ng kuliglig sa likod ng mga palayan, doon nakatira ang pamilyang Manansala. Sa paningin ng ibang tao, simpleng pamilya lamang sila. May maliit silang tindahan sa tapat ng bahay, may ilang punong saging sa likod at may lumang jeep na minana pa raw ni Benedicto Manansala mula sa kanyang ama. Ngunit sa loob ng bahay na iyon, may isang anak na halos hindi na ituring na anak. Siya, si Liora Manansala. 23 taong gulang si Liora, payat, maputla at laging may bahid ng pagod sa muka. Hindi siya palaayos, hindi mahilig sa alahas at kadalasan ay nakapusod lang ang buhok habang nakasuot ng kupas na bestida o lumang t-shirt. Pero kahit ganun, may kakaiba sa kanyang mga mata. Malalim, tahimik at parang may itinatagong lungkot na matagal na niyang pinasan. Mula pagkabata, alam na ni Liora kung sino ang paboritong anak sa pamilya. Iyon ay si Trixia, ang nakababata niyang kapatid. Si Trixia ang laging may bagong damit. Si Trixia ang pinapaaral sa magandang eskwelahan sa bayan. Si Trixia ang ipanagmamalaki ni Maribel sa mga kapitbahay kapag may bisita. Ang Trixia namin maganda talaga ang kinabukasan. Madalas sabihin ni Maribel habang nakamiti sa harap ng ibang tao. Hindi katulad ng iba diyang na hanggang tindahan lang ang alam. Hindi na kailangang sabihin kung sino ang tinutukoy niya. Alam ni Liora. Alam din ng mga kapitbahay, kaya tuwing naririnig niya iyon, numingiti na lang siya ng pilit at ibinababa ang tingin sa sahig. Hindi siya sumasagot. Hindi dahil wala siyang gustong sabihin, kundi dahil matagal na niyang natutunan na sa bahay nila, ang anak na sumasagot ay mas lalong nasasaktan. Si Benedicto, ang kanyang ama, ay dating katiwala sa maliit na asyenda sa kabilang barangay. Matigas ang muka, malakas ang boses at palaging may dalang sigarilyo sa gilid ng bibig. Para sa kanya, ang halaga ng isang anak ay nasusukat sa kung gaano karaming perang naiaambag nito sa bahay. "Liora!" sigaw niya isang umaga habang abala si Liora sa pagsasalansan ng dilata sa tindahan. "Bakit kulang ang benta kahapon?" Napahinto si Liora. Pinunasan niya ang pawis sa noo gamit ang likod ng kamay. "Pa, mahina po talaga ang benta. Umulan po kasi maghapon ay konti lang ang lumabas." "Palusot!" bulyaw ni Benedicto. "Kung si Trixia ang nagbantay dito, baka nadiskartehan niya pa yan." Narinig iyon ni Trixia mula sa loob ng bahay. Lumabas si Trixia habang hawak ang cellphone, nakaipit ang salamin sa buhok at nakakunot ang noo na tila istorbo sa kanya ang lahat. "Ano ba pa? Huwag niyo naman akong ikumpara kay ate. Baka sabihin niya inaapi siya," sabi ni Trixia saka tumawa ng mahina. Hindi tumawa si Liora. Yumuko lang siya at itinuloy ang ginagawa. Si Liora ang gumigising ng 4:00 ng umaga para magsaing. Siya ang nag-iigib ng tubig kapag mahina ang gripo. Siya ang nagluluto, naglilinis, naglalaba, nagbabantay sa tindahan at minsan pa nga ay siya ang nagdadala ng bayad sa pautang ni Maribel sa bayan. Kapag may kailangang gawin, pangalang ni Liora ang unang tinatawag. Kapag may kakulangan, siya rin ang unang sinisisi. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, may pangarap si Liora. Sa ilalim ng higaan niya may nakatago siyang lumang kahon ng biskwit. Sa loob noon ay mga punit-punit na notebook, pinatuyong dahon at mga papel na sinulatan niya ng pangalan ng iba't ibang halamang gamot. Natutunan niya iyon mula sa lolo niyang si Apolinario Manansala, ang ama ni Benedicto. Noong bata pa si Liora, madalas siyang isama ni Lolo Apolinario sa likod ng lumang bakuran. "Ito, lagundi," sabi ng matanda noon habang hawak ang dahon. "Ito naman, sambong, nakakatulong sa katawan kapag marunong kang gumamit." "Lolo, gusto ko pong matuto ng maraming halaman," sabi ng batang Liora noon. Ngumiti si Apolinario at hinaplos ang kanyang ulo. "Mag-aral ka, apo. Hindi lahat ng yaman ay nasa pera. Minsan nasa kaalaman, minsan nasa pusong marunong tumulong." Iyon ang mga salitang hindi nalimutan ni Liora.
Kaya kahit hindi siya pinag-aral ng maayos ng mga magulang niya, nagbabasa siya kapag gabi, nang hihiram siya ng lumang libro sa maliit na library ng barangay. Kapag may sakit ang kapitbahay, nagtatanong siya kung ano ang nararamdaman nito at sinusubukan niyang alamin kung anong halamang gamot ang maaaring makatulong, hindi bilang kapalit ng doktor, kundi bilang dagdag na pag-aalaga. Isa sa mga unang taong naniwala sa kanya ay si Aling Celia, isang tindera ng gulay sa palengke. "Aling Leora, anak, yung pinakuluan mong dahon nung isang araw, gumaan ng ubo ko," sabi ni Aling Celia isang umaga habang nag-aabot ng talong at okra. "May talento ka talaga." Napangiti si Leora. "Hindi naman po, Aling Celia. Natutunan ko lang po kay Lolo." "Sayang ka," mahina nitong sabi. Napatingin si Leora. "Po, wala." Mabilis na bawi ni Aling Celia pero kita sa kanyang mukha ang awa. "Basta mag-ingat ka palagi. Masyado kang pagod." Hindi iyon pinansin ni Leora nung una. Sanay naman na siya sa pagod. Sanay na siyang kumilos kahit nanginginig ang tuhod. Sanay na siyang ngumiti kahit mabigat ang dibdib. Ngunit ng sumunod na mga linggo, nagsimulang magbago ang kanyang katawan. Una, madalas na siyang mahilo. Akala niya dahil puyat lang siya. Pagkatapos, napansin niyang mabilis siyang hingalin kahit konting buhat lang ng sako ng bigas. Minsan, habang naglalaba siya sa likod ng bahay, bigla na lang may tumulong dugo mula sa kanyang ilong. Napatigil siya at napahawak sa batya. "Diyos ko," bulong niya. Tinakpan niya agad iyon ng basahan bago pa makita ni Marivel. Ayaw niyang mapagalitan, ayaw niyang marinig na maarte siya. Pero hindi niya naitago ang lahat. Isang hapon habang nagbabantay siya sa tindahan, may batang bumili ng candy. Inahabot pa lang ni Leora ang sukli nang biglang umikot ang kanyang paningin. Kumapit siya sa kahoy na bintana ng tindahan, ngulit bumigay ang kanyang tuhod. "Ate Leora!" sigaw ng bata. Bumagsak siya sa sahig. Nagising si Leora sa tunog ng boses ni Marivel. "Napahiya na naman tayo. Sa tindahan ka pa talaga hinimatay." Nang imulat niya ang mata, nasa loob na siya ng bahay. Nasa tabi niya si Aling Celia, hawak ang basang bimpo. Nandoon din si Mang Orestes, ang matandang karpinterong kapitbahay nila, nakatayo sa may pinto habang may pag-aalala sa muka. "Marivel," mariing sabi ni Mang Orestes, "hindi kahihiyaan ng magkasakit ang anak mo. Dalhin niyo sa doktor." Umiirap si Marivel. "Madali para sa iyo sabihin, Orestes. Hindi naman ikaw ang gagastos." Mahinang bumangon si Leora. "Nay, okay lang po ako. Baka napagod lang." "Pagod?" singal ni Benedicto na kararating lang mula sa labas. "Sa dami ng kinakain mo rito, mapapagod ka pa." Napapikit si Leora. Si Aling Celia ang hindi nakatiis. "Benedicto, ang anak mo duguin ng ilong kanina. Hindi normal yan." Sandaling natahimik ang lahat. Kinabukasan, dahil sa pagpupunlisting nila Aling Celia at Mang Orestes, napilitan sina Benedicto na dalhin si Leora sa bayan. Doon siya sinuri ni Dr. Inigo Valderrama, isang batang doktor na bagong lipat sa rural clinic. Maayos itong magsalita, kalmado, at hindi tulad ng ibang doktor na minamadali ang mahihirap na pasyente. "Leora," malumanay niyang sabi habang tinitignan ang resulta ng pagsusuri. "Kailangan nating magpalaboratory pa ng mas kumpleto. May nakikita akong senyales na hindi dapat baliwalain." Napalunok si Leora. "Malala po ba, Dok?" Hindi agad sumagot si Dr. Inigo. Tumingin siya kina Benedicto at Marivel na parehong halatang naiinip. "Kailangan nating makasiguro, pero posible itong sakit sa dugo. Kailangan ng tuloy-tuloy na gamutan at pagsusuri." "Magkano?" Yun agad ang tanong ni Benedicto. Napatingin si Leora sa ata niya. Hindi niya narinig ang tanong na, "Gagaling ba ang anak ko?" Hindi niya narinig ang, "Anong kailangan niyang gawin?" Ang unang lumabas sa bibig nito "Magkano?"
Nagpaliwanag si Dr. Inigo, ngulit habang tumatagal, mas lalo lang kumulimlim ang mukha ni Benedicto. Pag-uwi nila, tahimik ang biyahe. Nakaupo si Liora sa likod ng jeep, nakadungaw sa labas, pinagmamasdan ng mga punong dumaraan. Nararamdaman niya ang bigat ng sakit na hindi pa man tuluyang pinapangalanan ay parang unti-unti nang kumakain sa kanya. Pagdating sa bahay, unang nagsalita si Maribel. Hindi natin kaya yan. Nay, mahina ni Liora. Ano? Gusto mo bang ibenta namin ang tindahan para sa gamutan mo? Taas boses nitong sabi. Paano si Trixia? Paano ang pangangailangan namin? Lumabas si Trixia mula sa kwarto. Ano bang sakit ni ate? Malaking gastos. Sagot ni Benedicto. Natahimik si Liora. Hindi sakit. Hindi delikado. Hindi kailangan ng tulong. Malaking gastos. Simula noon, mas lumamig ang trato ng pamilya niya. Kapag mumuubo siya, naiinis sila. Kapag hindi siya makabangon agad, sinasabihan siyang tamad. Kapag hindi niya natapos ang gawaing bahay, ipinararamdam sa kanya na pabigat siya. Isang gabi, nakahiga si Liora sa manipis na banig sa gilid ng kusina. Nilalagnat siya. Akala ng lahat ay tulog na siya, pero gising ang kanyang diwa. Mula sa sala, narinig niya ang usapan ni Benedicto at Maribel. Hindi pwedeng dito siya magtagal ng ganyan. Baka mahawa pa tayo o baka mamatay dito mismo sa bahay. Ano na lang sasabihin ng mga tao? Hindi naman nakakahawa, sabi ng doktor. Wala akong pakialam. Gastos pa rin. Wala nang silbi sa pamilya. Hindi na kumikita. Hindi na makatulong. Puro sakit pa. Kumirot ang dibdib ni Liora. Tahimik siyang lumuha habang nakatalikod. Sumunod na nagsalita si Benedicto. Mas mahina, ngulit mas mabigat. May lumang kubo sa dulo ng tubuhan. Yung dating pinupuntahan ni Tatay Apolinario. Wala nang tao roon. Doon muna siya. Napahigpit ang kapit ni Liora sa kumot. Doon? Tanong ni Maribel. Mas mabuti roon. Tahimik. Walang makakakita. Kung anumang mangyari sa kanya, hindi tayo mapapahiya rito. Pakiramdam ni Liora ay tumigil ang hangin. Sa buong buhay niya, alam niyang hindi siya mahal ng mga magulang niya tulad ng pagmamahal nila kay Trixia. Alam niyang siya ang anak na madaling pagalitan, madaling utusan, madaling sisihin. Pero iba pala ang sakit kapag marinig mong pinag-uusapan ka na parang sirang gamit na kailangang itapon. Tinakpan niya ang bibig para hindi marinig ang hikbi. Sa dilim ng kusina, habang ang lagmat ay gumagapang sa kanyang katawan at ang luha ay tuloy-tuloy sa kanyang pisngi, naalala niya ang mukha ni Lolo Apolinario. Naalala niya ang kamay nitong magaspang ngunit maingat kapag hinahawakan siya. Naalala niya ang boses nitong minsang nagsabi, Liora, may halaga ka kahit hindi nila makita. Ngunit sa gabing iyon, hirap na hirap siyang paniwalaan iyon. Kinabukasan, pinilit niyang bumangon kahit nanginginig ang mga tuhod niya. Nagluto siya ng almusal, nagsaing at naglinis ng mesa. Tahimik niyang pinagmasdan sina Benedicto, Maribel at Trixia habang kumakain. Walang tumanong kung may lagnat pa siya. Walang tumanong kung kumain na siya. Walang nakapansin nga halos hindi na siya makatayo ng tuwid. Liora, tawag ni Benedicto matapos uminom ng kape. Mamaya, sasama ka sa akin. Saan po? Tanong niya. Hindi sumagot agad ang ama niya. Iniwas nito ang tingin. Basta, mag-impake ka ng ilang damit. Napatigil si Liora. Si Maribel ay nagkunwaring abala sa paghuhugas ng plato. Si Trixia naman ay nakayuko sa cellphone, pero may maliit na ngiting sumilay sa labi nito. Ngiting para bang alam niya ang mangyayari at wala siyang balak pigilan iyon. Sa sandaling iyon, naunawaan ni Liora na ang narinig niya kagabi ay hindi lang masamang usapan. Plano iyon. Dahan-dahan siyang pumasok sa maliit niyang sulok sa tabi ng kusina. Kinuha niya ang lumang bag na may sirang siper. Inilagay niya roon ang 2 damit, isang panyo, ang kanyang notebook ng mga halamang gamot,
at ang maliit na tuyong dahon ng lagundi na matagal niyang iniingatan mula pa nung buhay ang lolo niyang si Apolinario. Habang isinasara niya ang bag, tumulo ang luha niya sa tela. Hindi niya alam kung saan siya dadalhin. Hindi niya alam kung babalik pa siya. Pero sa kaibuturan ng puso niya, may isang munting tinig na pilit lumalaban sa takot. Buhay pa siya. At hanggat buhay pa siya, hindi pa tapos ang kwento niya. Bago tayo muling magpatuloy sa ating istorya, i-comment mo muna kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Baka sa tahimik na oras na ito may makilala kang katulad ni Leora. Isang taong iniwan ng lahat, pero hindi pa pala iniwan ng tadhana. Nakatayo si Leora sa maliit niyang sulok sa tabi ng kusina. Hawak ang lumang bag na may sirang siper. Sa loob noon ay 2 damit, isang panyo, ang kanyang notebook tungkol sa mga halamang gamot at ang tuyong dahon ng lagundi na matagal niyang iniingatan mula pa nung buhay ang lolo niyang si Apolinario. Mabigat ang pakiramdam niya, hindi lamang dahil sa lagnat na gumagapang sa kanyang katawan, kundi sa kaba. Narinig niya kagabi ang plano ng mga magulang niya. Alam niya na hindi ito simpleng lakad, hindi ito pagbisita sa kamag-anak, hindi ito pagpapatingin muli sa doktor. May pupuntahan siyang lugar na maaaring hindi na siya mabalikan. "Leora!" sigaw ni Benedicto sa labas. "Ano ba? Ang bagal-bagal mo. Wala ka namang maraming dadalhin." Napapikit si Leora. Huminga siya ng malalim, sakat dahan-dahang isinukbit ang bag sa balikat. Paglabas niya ng kusina, nandoon si Maribel sa may mesa, nagbibilang ng pera sa tindahan. Hindi man lang ito siyang tinignan. Si Trixia naman ay nakaupo sa sofa, hawak ang cellphone at kunwari ay abala pero panayang sulyat sa kanya. "Nay!" mahinang tawag niya. Hindi agad sumagot ang ina niya. Sandalit tumigil ang kamay ng ina niya sa pagbibilang ng pera. Gulit imbis na tumingin sa kanya ng may awa, sumingaw ito. "Bakit? Gusto mo pa kaming perwisyohin nandito araw-araw? Doon ka muna. Mas tahimik doon. Makakapaghinga ka." "Sa kubo po ba ni Lolo?" "Marami ka pang tanong," singit ni Trixia. "Ate, kung ako sa'yo, magpasalamat ka na lang. May sarili kang matipirhan. Hindi lahat ng tao may ganun." Napatitig si Leora sa kapatid niya. Ang dating batang binabantayan niya, pinapaliguan niya, ipinagtatabi niya ng ulam kapag late umuwi galing eskwela, ngayon ay nakatingin sa kanya na parang pabigat na kailangan ng alisin. Hindi na sumagot si Leora. Ayaw niyang humingi ng awa sa mga taong matagal nang nagsara ng puso. Lumabas siya ng bahay. Nasa tapat ang lumang owner-type jeep ni Benedicto. Maulap ang langit at ang hangin ay may dalang amoy ng paparating na ulan. Umakyat si Leora sa likod ng jeep, yakap ang kanyang bag. Hindi siya tinulungan ng ama niya kahit hirap siyang umakyat dahil nanginginig ang tuhod niya. Habang umaandar ang sasakyan, tahimik ang paligid. Ang dating pamilyar na daan palabas ng barangay ay tila mas mahaba ngayon. Nadaanan nila ang tindahan ni Aling Celia na kasalukuyang nag-aayos ng mga gulay sa harap. Nakita ni Aling Celia si Leora sa likod ng jeep. Kumunot ang noon nito. "Leora!" sigaw ng matanda. "Saan kayo pupunta?" Hindi nakasagot si Leora. Bago pa man siya makapagsalita, binilisan ni Benedicto ang takbo. Napalingon siya at nakita ang mukha ni Aling Celia na puno ng pagtataka at pag-aalala. Pagkaraan ng ilang minuto, iniwan nila ang sementadong daan at pumasok sa makitib na daang lupa. Sa magkabilang gilid ay matataas na tubo, sumasayaw sa hangin na parang mga matang nagmamasid. Ang langit ay lalong dumilim. Bumagsak ang unang patak ng ulan sa pisngi ni Leora. "Pa!" mahina niyang sabi mula sa likod. "Malamig po." Hindi tumingin si Benedicto. "May kumot ka sa bag, hindi ba?" "Wala po. Hindi ko po alam na..." "Di tisiin mo." putol nito. Napayuko si Leora. Sa bawat lubak ng daan, sumasakit ang kanyang katawan. Nanginginig siya. Hindi niya alam kung dahil sa lamig o sa takot. Nang tuluyan silang huminto, halos malubog ang gulong ng jeep sa putik. Sa harap nila ay isang lumang kubong halos lamunin na ng talahib. Tabingi ang bubong, may butas ang dingding, at ang hagdan ay halos mabali na.
Sa paligid ay makapal na damo, tuyong dahon at ilang punong nakayuko na tila wala ng taong dumadalaw. Ito ang kubo ni Lolo Apolinario. Noong bata si Liora, minsan siyang dinala rito ng lolo niya. Naaalala niya pa ang matanda habang nakaupo sa hagdan, nagtatasa ng kawayan, habang siya naman ay namimitas ng maliliit na bulaklak sa gilid. Ngumit ngayon ay wala na ang init ng alaala. Ang naiwan na lang ay katahimikang nakakatakot. Baba, utos ni Benedicto. Dahan-dahang bumaba si Liora. Halos madulas siya sa putik, ngunit nagawa niyang kumakit sa gilid ng jeep. Binuksan ni Benedicto ang likod ng sasakyan at ibinaba ang isang maliit na sakong bigas, isang galon ng tubig, isang lata ng sardinas at isang posporo. "Iyan muna," sabi nito. "Muna po?" tanong ni Liora. Pilit inaabot ang mata ng ama. "Babalikan niyo po ako." Hindi agad sumagot si Benedicto. Imiwas siyang tingin sa kubo, sa tubo, sa kahit saan maliban sa anak niya. "Dito ka magpahinga. Wala ka ng silbi sa pamilya habang ganyan ka. Kailangan din naming mabuhay." Parang may lamanig na kamay na pumisil sa puso ni Liora. "Pa!" nanginginig siyang sabi. "Anak niyo po ako." Napasinghap si Benedicto, pero hindi dahil naawa siya. Para siyang nairita. Kung anak ka, sana'y nakakatulong ka. Sana'y hindi ka puro gastos. Tumulo ang luha ni Liora, sabay ng pagpatak ng ulan. "Hindi ko naman po ginusto na magkasakit. Wala akong sinabing ginusto mo, pero nangyari na at hindi kami pwedeng hilahing pababa dahil sa'yo." Ilang sandali siyang tinitigan ni Liora. Umaasa siya kahit kaunti, kahit isang salita lang, kahit isang haplos sa ulo na parang ama pa rin ito. Ngunit wala. Sumakay muli si Benedicto sa jeep. "Pa, sandali!" sigaw ni Liora. "Pa! Paano pa pag lumala ako? Paano kung kailangan ko ng doktor?" Pinaandar nito ang makina. "Magdasal ka!" Iyon lang. Umalis ang jeep, iniwan siyang nakatayo sa ulan, sa harap ng kubong tila naghihintay kung babagsak siya o lalaban. Matagal siyang hindi nakakakilos. Pinanood niya ang jeep hanggang mawala ito sa likod ng matataas na tubo. Nang tuluyan ng mawala ang tunog ng makina, saka lamang siyang napaluhod sa putik. Umiyak siya. Hindi malakas, hindi pasigaw. Yung tahimik na iyak ng taong pagod na, pero wala nang balikat na masandalan. "Lolo," bulong niya habang nanginginig ang labi. "Ano pong gagawin ko?" Walang sumagot. Ang narinig lang niya ay ulan sa bubong, hangin sa tubo at sariling paghinga niyang hirap. Pinilit niyang tumayo. Kung mananatili siya sa ulan, mas lalo siyang magkakasakit. Kinaladkad niya ang maliit na sako ng bigas at galon papasok sa kubo. Nang buksan niya ang pinto, kumaluskos ang matuyong dahon sa sahig. Amoy amag ang loob. May gagamba sa sulok. May lumang mesa na nakatagilid at may sirang bangkong nakasandal sa dingding. Sa kisame, may butas kung saan tumutulo ang tubig. Umupo si Liora sa gilid ng sahig, yakap ang bag. Basa ang buhok niya, nangangatog ang katawan niya. Gusto niyang matulog, pero natatakot siyang baka hindi na siya magising. Lumipas ang gabi na halos hindi niya namamalayan. Minsan ay nagigising siya sa lamig, minsan ay sa sakit ng ulo, minsan ay sa takot kapag may kaluskos sa labas. Pinilit niyang magsindi ng maliit na apoy sa lumang kalan sa likod, pero basa ang mga kahoy. Sardinas lang ang kinain niya, kaunti lang, dahil sumusuka ang sikmura niya. Sa kalagitnaan ng dilim, naalala niya muli si Apolinario. "Liora," para bang naririnig niya ang tinig ng lolo niya. "Kapag iniwan ka ng tao, huwag mong iiwan ang sarili mo." Kinaumagahan, mahina pa rin siya, pero buhay siya. Iyon ang unang himala. Dahan-dahan siyang lumabas ng kubo. Tumigil na ang ulan, pero basa ang lupa at malamig ang hangin. Tinignan niya ang paligid. Sa unang tingin, walang pag-asa ang lugar. Giba ang bubong, makapal ang damo, madumi ang loob at halos walang pagkain. Pero habang nakatayo siya roon, napansin niya ang mga bagay na hindi niya nakita kagabi. May maliit na balon sa di kalayuan,
natatakpan ng lumang yero. May mga ligaw na tanim na malungay sa gilid. May tanglad na tumubo malapit sa bakod. May ilang sanga ng kahoy na pwedeng patuyuin para gawing panggatong. Sa likod ng kubo, may patag na bahagi ng lupa na maaring linisin. Huminga siya ng malalim. Hindi pa ako mamamatay dito, bulong niya sa sarili. Noong araw na iyon, kahit nanginginig ang katawan, nagsimula siyang maglinis. Hindi niya ginawa ng mabilis, hindi niya kaya. Bawat ilang minuto ay umuupo siya para huminga. Pero unti-unti, inilabas niya ang mga tuyong dahon mula sa loob. Itinayo niya ang bangkong nakasandal. Pinunasan niya ang lumang mesa gamit ang panyo. Inilipat niya ang mga gamit sa bahaging hindi tinutuluan ng bubong. Kinabukasan, naghanap siya ng tuyong kawayan sa paligid. Gumamit siya ng punit na sako para pansamantalang takpan ng butas sa dingding. Gumawa siya ng maliit na lutuan sa labas gamit ang 3 bato. Nang makapagsaing siya ng kaunting bigas, naiyak siya habang kinakain iyon. Hindi masarap ang kanin, matigas pa nga, pero siya mismo ang nagluto. Siya mismo ang bumuhay sa sarili niya. Sa 3 araw, dumating si Aling Celia. Diyos ko, Leora! Napalingon si Leora mula sa may likod ng kubo, kung saan sinusubukan niyang bunutin ang mga damo. Si Aling Celia ay hingal na hingal, may bitbit na bayong. Kasunod nito si Mang Orestes, may dalang martilyo, ilang pirasong kahoy at lumang yero. Aling Celia, mahina niyang sabi, gulat at nahihiya. Tumakbo ang matanda papalapit at hinakap siya. Anak, hinanap kita. Nagtanong ako sa bahay niyo, sabi ng nanay mo nagpapahinga ka raw sa kamag-anak. Sunungaling, mabuti na lang nakita ni Nardo na dumaan dito ang jeep ng tatay mo. Hindi napigilan ni Leora ang luha. Iniwan po nila ako rito. Alam ko, madiin sabi ni Mang Orestes, pigil ang galit. At hindi tama yon. Iuwi niyo na lang po ako, bulong ni Leora. Pero agad din siyang natahimik dahil alam niyang wala siyang uuwi ang tahanan. Hinawakan ni Aling Celia ang mukha niya. Anak, hindi ka namin pababayaan, pero kung dito ka muna ligtas sa kanila, tutulungan ka naming gawing maayos ang lugar na ito. Mula noon, nagbago ang kubo. Hindi biglaan, hindi parang mahika. Ngunit araw-araw may maliit na improvement. Si Mang Orestes ang nagkabit ng lumang yero sa butas ng bubong. Tinibay niya ang lagdan, inayos ang pinto, at nilagyan ng simpleng trangka ang bintana. Si Aling Celia naman ay nagdala ng kumot, asin, kape, ilang gulay at gamot na inireseta noon si Dr. Inigo. Hindi sapat ito para gumaling ka, pero sapat para lumaban ka hanggang madala ka ulit namin sa doktor. Habang inaayos ni Mang Orestes ang sahig, napansin ni Leora na tila pamilyar na pamilyar ito sa kubo. Mang Orestes, tanong niya isang hapon, madalas po kayong pumunta rito noon? Natigil ang matanda sa pagpukpok. Tumingin siya sa paligid, parang may inaalalang matagal nang nakabaon. Kaibigan ko ang lolo mo. Si Apolinario ang isa sa pinakamabuting taong nakilala ko. Tahimik pero malalim mag-isip. Marami siyang tinulungan noon. Bakit po parang iniwan na lang ang kubo niya? Napabuntong hininga si Mang Orestes. May mga bagay ang lolo mo na hindi sinabi sa pamilya niyo, lalo na sa tatay mo. Alam niya kasi ang ugali ni Benedicto. Napatingin si Leora. Ano pong ibig niyong sabihin? Hindi agad sumagot si Mang Orestes. Ipinagpatuloy niya ang pagtanggal sa lumang tabla sa may gitna ng sahig dahil may bahagi itong lumulubog kapag tinatapakan. Basta ang alam ko, sabi niya, hindi ordinaryong pahingahan lang ang kubong ito para sa lolo mo. Tuwing may problema siya noon, dito siya pumupunta. Dito siya nagsusulat. Dito siya nagtatago ng mahahalagang bagay. Naramdaman ni Leora ang kakaibang kaba. Mahahalagang bagay? Tumango ang matanda, ngunit bago pa ito makapagsalita, biglang tumunog ng kakaiba ang ilalim ng sahig nang tamaan niya ng martilyo ang isang tabla. Tok! Hindi tunog kahoy na solid. Muling pinukpok ni Mang Orestes. Tok! Tok! Nagkatinginan sila ni Leora. May hungkag sa ilalim.
sabi ng matanda. Lumapit si Liora, hawak ang lampara. Kahit nang hihina, ramdam niya ang mabilis na tibok ng puso. Tinulungan niya si Mang Orestes na alisin ang dalawang lumang tabla. Mahirap tanggalin dahil kinakalawang na ang mga pako, pero matapos ang ilang sandali, bumukas ang isang maliit na puwang. May nakabaon sa ilalim. Isang lumang baol na balot ng makapal na tela at plastik. Halos hindi makahinga si Liora habang hinahatak iyon palabas. Mabigat ang baol at nang tuluyan itong maiahon, nakita niyang may nakaukit sa takip. A.M. Apolinario Manansala. Nanginginig ang kamay ni Liora nang hawakan niya ang kandado. Luma na ito, kinakalawang, at nang subukan ni Mang Orestes na pukpukin ng marahan, bumigay din sa wakas. Dahan-dahang bumukas ang baul. Sa loob ay may mga lumang sobre, ilang dokumentong nakabalot sa plastik, isang liham na may pangalan ni Liora, at sa pinakailalim nakasilid sa telang kupas ang ilang piraso ng bagay na kumikislap sa ilaw ng lampara. Napatakip ng bibig si Liora. "Ginto!" bulong ni Mang Orestes. Hindi agad nakakilos si Liora. Hindi siya napangiti, hindi siya natuwa na parang biglang yumaman. Sa halip, mas malakas na kaba ang naramdaman niya dahil sa sandaling iyon, naunawaan niyang hindi aksidente na dinala siya ng tadhana sa kubong ito. Kinuha niya ang liham na may pangalan niya. Nanginginig ang daliri niya habang binubuksan yon. Lumang-luma na ang papel pero malinaw pa rin ang sulat kamay ng kanyang lolo. Para kay Liora, ang apo kong marunong magmahal kahit hindi minahal ng tama. Kung dumating ang araw na makita mo ito, ibig sabihin ay dinala ka ng buhay sa lugar na matagal kong hinanda, hindi para sa kahit sino, kundi para sa iyo. Hindi ko alam kung kailan mo ito mababasa, pero alam kong ikaw lamang ang magbubukas nito na hindi unang iisipin ang sariling luho. Napahawak si Liora sa dibdib, parang may mainit na haplos na dumampi sa sugat na matagal nang iniwan ng kanyang pamilya. Ipinagpatuloy niya ang pagbabasa. Ang laman ng baol na ito ay hindi kayamanan para pag-aawayan. Ito ay huling paraan ko para maprotektahan ka sa araw na kailanganin mo ng kamawala. May mga dokumento rito sa kubo, lupa at ilang bagay na itinago ko noon dahil alam kong may mga taong sa pamilya natin na handang ipagbenta ang dangal kapalit ng pera. Huwag kang magtiwala agad kahit kanino. Lumapit ka sa taong marunong sa batas at higit sa lahat, gamitin mo ito para mabuhay, hindi para gumanti. Nakatulala si Liora sa loob ng kubo habang hawak ang lumang liham ng kanyang lolo Apolinario. Sa harap niya ay ang baol na kakatuklas lamang nila sa ilalim ng sahig. May mga dokumentong nakabalot sa plastik, mga lumang sobre at ilang piraso ng ginto na kumikislap sa ilaw ng lampara. Sa labas ng kubo, dahan-dahang bumabagsak ang hapon. Ang dating lugar na puno ng lamig at takot, ngayon ay tila may bigat na lihim na matagal nang hinihintay na mabuksan. Hindi agad nagsalita si Mang Orestes. Naupo siya sa lumang bangko, hawak pa rin ang martilyo habang tinitignan si Liora na naninginig ang kamay sa pagbabasa ng sulat. "Anak," malumanway nang sabi, "basahin mo ng dahan-dahan, huwag kang matakot, mukhang para talaga sa'yo yan." Nilunok ni Liora ang bara sa lalamunan, pinunasan niya ang luha sa pisngi at muling tumingin sa papel. Kitang-kita niya ang sulat kamay ni Apolinario. Pamilyar, medyo pahilis at may diin sa bawat letra na parang naririnig pa niya ang tinig ng matanda. Para kay Liora, ang apo kong marunong magmahal kahit hindi minahal ng tama. Kung dumating ang araw na makita mo ito, ibig sabihin ay dinala ka ng buhay sa lugar na matagal kong hinanda, hindi para sa kahit sino, kundi para sa iyo. Hindi ko alam kung kailan mo ito mababasa,
Pero alam kong ikaw lamang ang magbubukas nito na hindi unang iisipin ang sariling luho. Napahawak si Liora sa dibdib, parang may mainit na haplos na dumampi sa sugat na matagal nang iniwan ng kanyang pamilya. Ipinagpatuloy niya ang pagbabasa. Ang laman ng baul na ito ay hindi kayamanan para pag-aawayan. Ito ay huling paraan ko para maprotektahan ka sa araw na kailanganin mo ng kamawala. May mga dokumento rito sa kubo, lupa, at ilang bagay na itinago ko noon dahil alam kong may mga taong sa pamilya natin na handang ipagbenta ang dangal kapalit ng pera. Huwag kang magtiwala agad kahit kanino. Lumapit ka sa taong marunong sa batas. At higit sa lahat, gamitin mo ito para mabuhay, hindi para gumante. Sa huling pangungusap, tuluyan ang napaiyak si Liora. Hindi dahil sa ginto, kundi dahil sa salitang mabuhay. Sa loob ng maraming araw, sa loob ng maraming taon pa nga, pakiramdam niya ay hinuhusgahan siya bilang isang taong pabigat. Isang anak na hindi sapat, isang katawan na may sakit, isang bibig na kumakain pero hindi na raw kumikita. Ngunit sa liham ng kanyang lolo, hindi siya basura, hindi siya pabigat. Siya ay isang taong pinaghandaang mabuhay. Lolo? Bulong niya habang yakap ang papel. Bakit ngayon ko lang ito nalaman? Napabuntong hininga si Mang Orestes. Ganyan talaga ang lolo mo. Tahimik kumilos. Pero kung mahal ka niya, malalim yon. Hindi niya basta sinasabi, pinatutunayan niya. Dumating si Aling Celia kinagabihan, bitbit ang mainit na lugaw at pinakulo ang tubig. Nang makita niya ang nakabukas na baol, napahinto siya sa pintuan. Ano yan? Tanong niya halos pabulong. Tumingin si Liora kay Mang Orestes, hindi alam kung paano sasabihin. Baol po ni Lolo Apolinario. May mga dokumento at may ginto po. Napaupo si Aling Celia sa hagdan, parang nanghina ang tuhod. Diyos ko! Kaya pala noon sabi-sabi ng matatanda, may kayamanang hindi ginasto si Apolinario. Akala namin kwento lang. Hindi ito pwedeng malaman ng marami, lalo na nina Benedicto at Maribel. Nang marinig ang pangalan ng kanyang mga magulang, bahagyang napayuko si Liora. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o matatakot. Ang ginto sa harap niya ay maaaring maging sagot sa gamutan niya, pero maaari rin itong maging dahilan para muling bumalik ang mga taong nagtapon sa kanya. Kailangan ko pong magpagamot, pero natatakot ako. Paano kung sabihin nilang ninakaw ko ito? Paano kung kunin nila? Hindi mo ibebenta ng basta-basta. Hindi ka pupunta sa kung sinong bumibili ng alahas sa palengke. Kailangan natin ng doktor. Kailangan natin ng abogado. Kinabukasan, habang hindi pa sumisikat ng husto ang araw, inakay ni Mang Orestes at Aling Celia si Liora papunta sa bayan. Hindi nila dinala ang buong baol. Ilang dokumento lamang, liham at isang maliit na piraso ng ginto ang isinilid nila sa telang nakatago sa loob ng bayong. Mahina pa rin si Liora, kaya bawat ilang hakbang ay humihinto sila. Pero sa unang pagkakataon mula nang iwan siya sa kubo, ang pagod niya ay may direksyon. Sa rural clinic, nagulat si Dr. Inigo Valderrama nang makita siya. Liora, sabi nito agad na tumayo mula sa mesa. San ka nang galing? Pumunta ako sa bahay niyo nung isang araw para itanong kung nakapagpahinga ka na, pero sabi ng nanay mo nasa kamag-anak ka raw. Napatingin si Liora sa sahig. Nasa kubo po ni Lolo Apolinario. Kumunot ang noon ni Dr. Inigo. Mag-isa? Hindi siya agad nakasagot. Si Aling Celia ang nagsalita, pigil ang galit. Iniwan siya roon ng pamilya niya, Dok. May sakit ang bata tapos iniwan sa dulo ng tubuhan parang hayop. Nabakas sa mukha ni Dr. Inigo ang pagkabigla, ngulit pinili niyang manatiling kalmado. Lumapit siya kay Liora at maingat na tinignan ang pulso nito. Kailangan nating unahin ang katawan mo. Hindi pwedeng puro tapang lang. Kailangan mo ng kumpletong blood test, gamot, mas maayos na pagkain at regular na check-up. Dok, mahina niyang sabi, may pag-asa pa ba ako?
Matagal siyang tinignan ni Dr. Inigo, hindi bilang doktor na nagmamadali, kundi bilang taong ayaw magsinungaling pero ayaw ding pumatay ng pag-asa. May pag-asa, Liora, pero kailangan mong alagaan ang sarili mo at kailangan mong lumayo sa mga taong nagpapalala ng katawan at puso mo. Napakagatlabi si Liora. Pagkakalapos ng konsultasyon, dinala sila ni Dr. Inigo sa isang maliit na opisina malapit sa munisipyo. Doon nila unang nakilala si Attorney Serafina Laksamana, isang babaeng nasa kaligitnaan ng 30 taon. Simple ang pananamit, ngunit matalim ang mata. May mga tambak na papeles sa mesa niya at sa likod ay nakasangit ang lumang diploma at ilang litrato ng mga kababaihang natulungan niya sa mga kasong pang-aabuso at agawan ng lupa. Dok, hindi ako tumatanggap ng kwentong may ginto araw-araw, kaya sana seryoso ito. Seryoso, sagot ni Dr. Inigo, at mas seryoso ang nangyari sa pasyente ko. Ikinuwento ni Liora ang lahat. Ang sakit niya, ang narinig niyang usapan sa sala, ang pagdala sa kanya sa kubo, ang mga salitang wala ka ng silbi, at ang pagkatuklas sa baol. Habang nagsasalita siya, ilang beses siyang tumigil dahil nanginginig ang boses niya. Hindi siya sanay na pinapakinggan, hindi siya sanay na hindi pinuputol ang sinasabi. Tahimik si Attorney Serafina habang nakikinig. Paminsan-minsan ay nagsusulat siya sa notebook. Pagkatapos, tinignan nito ang liham ni Apolinario at ang mga dokumento. Isa-isa niyang binasa ang pangalan, petsa, pirma at notaryo. Habang tumatagal, mas lalong nagiging seryoso ang kanyang mukha. Liora, Sabi niya, hindi pa ako makakapagbigay ng final na konklusyon ngayon. Kailangan itong i-verify sa Registry of Deeds at sa notarial records. Pero base sa unang tingin, mukhang hindi basta-basta ang hawak mo. May posibilidad na legal na iniwan sa iyo ng lolo mo ang kubo at ang lupang kinatatayuan ito. Nanlaki ang mata ni Liora. Sa akin po? Posible, sagot ng abogado. At kung mapatutunayan natin iyon, hindi basta makukuha ng mga magulang mo ang lugar na iyon. Pero kailangan nating maging maingat. Huwag mong ipagsasabi kahit kanino, lalo na ang tungkol sa ginto. Tumingin si Liora sa maliit na telang dala nila. Ibebenta ko po sana para sa gamot. Hindi lahat. Mahigpit ngunit mahinahon na sabi ni Serafina. At hindi sa ilegal na paraan. Ipapa-assess natin ito sa lehitimong buyer. Kailangan may resibo, dokumento at record. Kung hindi, ikaw ang malalagay sa alanganin. Doon unang naunawaan ni Liora na ang kayamanan ay hindi lamang biyaya, responsibilidad din ito. Kapag naging padalos-dalos siya, maaaring mawala ang lahat bago pa niya gamitin sa tama. Sa sumunod na mga linggo, hindi naging madali ang lahat. Hindi bigla ang yumaman si Liora. Hindi siya agad nagsuot ng magagarang damit o bumili ng malaking bahay. Sa halip, sunod-sunod na lakad ang ginawa nila. Sinamahan siya ni Attorney Serafina sa munisipyo. Kinumpirma ang ilang dokumento. Nagtanong sa registry. Hinanap ang lumang record ng pagmamay-ari ni Apolinario. Pina-verify ang maliit na piraso ng ginto sa isang lisensyadong appraiser sa bayan. Samantalang si Liora ay pabalik-balik sa klinik ni Dr. Inigo. May mga araw na kinukuhanan siya ng dugo. May mga araw na halos hindi niya kayanin ng hilo. May mga gabing sa kubo siya umiiyak dahil mahal ang gamot at mahaba ang proseso. Ngunit hindi na siya nag-iisa. Si Aling Celia ay nagdadala ng gulay at sabaw. Si Mang Orestes ay patuloy na nag-aayos ng kubo. Si Dr. Inigo ay tumatawag sa kakilala niyang laboratorio para makakuha ng discount. Si Attorney Serafina ay hindi naningil agad ng malaking halaga, bagkos ay nagsabing, kapag naayos na ang legal na aspeto, saka natin pag-uusapan. Ang mahalaga, huwag kang maloko. Isang umaga, habang nakaupo si Liora sa hagdan ng kubo, tinitingnan ng munting taniman sa gilid, napansin niyang tumubo ng maayos ang tanglad at malunggay. May ilang tanim na lagondiri na itinanim niya mula sa pinagpuputulan. Hindi pa maganda ang katawan niya, ngunit hindi na siya kasing putla tulad ng unang gabi niya roon. Dumating si Dr. Inigo sakay sa motorsiklo, may dalang maliit na kahon ng gamot at ilang polybag ng halaman. May dala akong sambong at yerba buena, sabi nito, nakangiti.
Hindi ito kapalit ng gamot mo, malinaw iyon. Pero pwede mong alagaan. Sabi mo mahilig ka sa halaman, hindi ba? Kinuha ni Liora ang polybag na parang napakahalagang regalo. Salamat po, Doc. Huwag mo kong laging tawaging Doc kapag nandito ako. Parang may emergency palagi. Napangiti si Liora ng mahina. Sige po, Dr. Inigo. Napailing ito at natawa. Doon nagsimula ang healing garden. Maliit lang sa umpisa. Ilang paso, ilang hilera ng tanim at mga lumang lata na ginawang lalagyan. Ngunit bawat halaman ay may kahulugan kay Liora. Ang malunggay ay para sa lakas. Ang tanglad ay para sa init ng katawan. Ang lagundi ay alaala ng kanyang lolo. Ang yerba buena ay paalaala na may ginhawa kahit sa sakit. Isang araw, habang nagdidilig siya, dumating si Aling Celia kasama ang isang babaeng may bitbit na maliit na bata. Ang babae ay payat, morena at halatang pagod, ngunit maamo ang muka. Ang bata naman ay nakayakap sa palda nito, tahimik na nakatingin kay Liora. Liora, tawag si Aling Celia. Ito si Mira N. Cordero, biyuda. Naghahanap ng papasukan. Marunong magtanim, marunong magluto at mabait. Ito naman ang anak niyang si Tavio. Nahiyang yumuko si Mira N. Pasensya na kung bigla kaming dumating. Sabi ni Aling Celia baka raw kailangan mo ng kasama minsan. Napatingin si Liora sa maliit na taniman. Wala pa siyang malaking maibabayad. Hindi pa rin sigurado ang lahat. Hindi pa malaki ang kaya kong ibigay, tapat niyang sinabi. Pero kung gusto mo, pwede tayong magsimula sa pagtatanim. Kapag may nabenta, hahatiin natin ng maayos. Nagulat si Mira N. Talaga? Tumanggi si Liora. Ayokong may taong nagtatrabaho nang hindi nabibigyan ng tama. Alam ko po ang pakiramdam noon. Mula noon, naging mas buhay ang kubo. Si Mira N ang tumulong maglinis ng paligid. Si Tavio ay madalas naglalaro sa ilalim ng puno habang binibilang ang mga paso. Minsan tinuturuan niya ng pangalan ng mga halaman. Ate Liora, tanong ng bata, gamot po ba lahat yan? Hindi lahat, pero lahat kapag inalagaan, may pakinabang. Parang tao po. Natigilan si Liora, saka ngumiti. Oo, Tavio, parang tao. Dahil sa mungkahi ni Dr. Inigo, sinubukan ni na Liora at Mira N gumawa ng simpleng herbal soap gamit ang ligtas at legal na sangkap. Hindi jomot na nagpapanggap na lunas, kundi produktong panglinis at pangalaga. Gumawa rin sila ng tanglad-di na maayos ang label, walang maling pangako, at malinaw na pangkaraniwang inumin lamang. Tinulungan sila ni Aling Celia na ibenta sa palengke. Noong unang araw, 5 lang ang nabenta. Sa ikalawang linggo, naging 15. Pagdating ng 1 buwan, may mga bumabalik ng suki. Yung sabon ni Liora mabango, sabi ng isang kapitbahay. Yung tanglad-di gusto ng asawa ko, sabi ng isa pa. Hindi pa iyon malaking negosyo. Hindi pa sapat para tawaging tagumpay. Ngunit para kay Liora, bawat baryang kinikita nila ng marangal ay parang piraso ng buhay na binabawi niya mula sa mga taong nagtaboy sa kanya. Samantala, sa bahay ng mga manansala, nagsimulang makarating ang balita. Isang hapon pumasok si Cabrando sa tindahan ni Maribel. Malapad ang tiyan, makapal ang bigote at laging may tono ng taong may alam kahit wala naman. Maribel, sabi nito habang bumibili ng sigarilyo. Narinig mo ba? Yung anak mong may sakit, mukhang umasenso sa kubo. Natigilan si Maribel. Anong sinasabi mo? May doktor na pumupunta, may abogado pa raw, at may mga bumibili ng kung ano-anong produkto niya sa palengke. Lumabas si Trixia mula sa kwarto. Abogado? Kumunot ang noo ni Benedicto na nasa likod ng tindahan. Sinong abogado? Nagkibit balikat si Cabrando, ngulit may tusong ngiti sa labi. Ewan ko, pero kung ako sa inyo, silipin ninyo. Baka may tinatago ang anak nyo. Kubo ni Apolinario iyon, hindi ba? Baka may naiwan ng matanda. Nagpalitan ng tinginan sina Benedicto at Maribel. Sa unang pagkakataon mula nang iwan nila si Liora, hindi takot o awa ang naramdaman nila, kundi panghihinayang at kasakiman. Kinagabihan,
Habang nasa kubo si Liora at inaayos ang mga resibo ng unang benta nila, hindi niya alam na ang katahimikang unti-unti niyang binubuo ay may paparating na unos. Ngulit iba na siya ngayon kaysa noong iniwan siya sa ulan. May gamot na siya, may mga kaibigan na siya, may munting kabuhayan na siya. At higit sa lahat, may alam na siyang katotohanan. Hindi pala siya walang silbi. May mga tao lang talagang hindi marunong kumilala ng tunay na halaga hanggat hindi nila naaamoy ang ginto. Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, i-comment mo muna kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Sa puntong ito ng buhay ni Liora, makikita natin na minsan hindi sapat na umahon ka lamang sa hirap dahil kapag nakita ng mga taong nang api sa'yo na kaya mo palang tumayo, babalik sila hindi para humingi ng tawad, kundi para agawin ang dahilan ng iyong pagbangon. Kinagabihan matapos makarating kina Benedicto, Maribel at Trixia ang balita tungkol sa unti-unting pag-ayos ng buhay ni Liora, hindi na naging payapa ang bahay ng mga manansala. Ang tindahan sa harap ng kanilang bahay ay sarado na, ngulit sa loob ng sala ay bukas pa rin ang ilaw. Nandoon silang tatlo, kasama si Cabrando, na nakaupo sa lumang silya habang pinapaypayan ng sarili gamit ang sobre ng sigarilyo. Hindi ako naniniwalang sa sabon at tsaa lang nang gagaling ang pera ng anak nyo, sabi ni Cabrando, mababa ang boses ngunit puno ng mali siya. Naglakad-lakad si Benedicto sa sala. Matigas ang panga niya. Ilang linggo na siyang naririnig sa barangay na si Liora raw ay nakakabenta na ng produkto sa palengke, na may mga taong tumutulong sa kanya, at na hindi na raw mukhang mamamatay ang anak niyang iniwan sa dulo ng tubuhan. Dapat sana ikinatuwa niya iyon, ngulit hindi. Sa puso ni Benedicto, ang unang sumiklab ay hindi pag-aalala, kundi pakiramdam na siya ay nalalamangan. Anak ko siya, madiin niyang sabi. Kung may nakuha siya sa kubo ni tatay, dapat sa pamilya iyon, hindi sa kanya lang. Napangisi si Trixia habang nakasandal sa dingding. Tama si Papa. At saka sino ba siya para magdesisyon? May sakit siya. Baka kung ano-ano lang ang pinapirma sa kanya ng abogadang yun. Si Maribel naman ay tahimik, ngunit hindi dahil sa konsensya. Nakatingin siya sa sahig, kinakalkula sa isip kung gaano kalaki ang posibleng halaga ng anumang natagbuan ni Liora. Kailangan nating maunahan, sabi ni Cabrando. Kung may papel siya, gumawa tayo ng papel ninyo. Kung may abogado siya, may kilala akong marunong gumawa ng salaysay. Hindi naman kailangang sobrang linis, basta mukhang totoo. Tumingin siya sa kanya. Anong salaysay? Na kayo ang nag-alaga kay Liora, na pansamantala lang siya sa kubo, na hindi siya nasa tamang pag-iisip dahil sa sakit, at dahil magulang kayo, kayo dapat ang humawak ng anumang ari-arian na mayroon siya. Napangiti si Trixia. Ang galing! Ngunit sa kabilang dulo ng tubuhan, tahimik na nagpapatuloy si Liora sa bagong buhay na maingat niyang binubuo. Hindi niya alam ang eksaktong binabalak ng pamilya niya, pero ramdam niya na darating ang araw na hahabulin nila ang hindi nila pinahalagahan noon. Sa kubo, habang nahupo siya sa mesa at nagsusulat sa maliit na notebook ng mga benta, katabi niya si Miraen na naglalagay ng label sa mga sabon. Si Tavio naman ay natutulog sa banig, yakap ang maliit na unan. Sa labas, naririnig ang huni ng kuliglig at mahinang hampas ng hangin sa mga dahon ng tubo. Liora, maingat na sabi ni Miraen, kanina sa palengke, may nagtanong tungkol sa'yo. Napahinto si Liora. Sino? Hindi ko kilala, pero sabi ni Aling Celia, tauhan daw ni Cabrando. Tinatanong kung magkano na raw kinikita mo, kung sino ang pumupunta rito, at kung totoo bang may abogado ka. Hindi nagulat si Liora, ngunit bumigat ang dibdib niya. Alam kong darating ito, mahina niyang sabi. Natakot ka ba? Saglit na tumahimik si Liora. Noong dati, kapag naririnig niya ang pangalan ng kanyang ama o ina, nanginginig na agad siya. Parang otomatikong lumiliit ang sarili niya. Parang bata pa rin siyang naghihintay mapagalitan sa sulok ng kusina. Ngulit ngayon, kahit may takot pa rin, may iba ng kasama yon. Lakas. Takot pa rin, sagot niya. Pero hindi na tulad noon. Kinabukasan, pumunta si Liora sa bayan kasama sina Mang Orestes at Aling Celia para makipagkita kay Attorney Serafina.
Sa opisina ng abogado, maayos nang nakasalansa ng mga dokumentong nakuha mula sa baul. Lumang titulo ng lupa, deed of donation na may pirma ni Apolinario, notarial record at liham na malinaw na tumutukoy kay Liora bilang pinagkakatiwalaan ng ari-arian. Hindi pa tapos ang lahat ng proseso, ngunit sapat na ang hawak nila para makapaghanda. May nakarating na sa akin, sabi ni Attorney Serafina habang inaayos ang salamin. Nagpasa raw ng salaysay ang pamilya mo sa barangay. Pinapalabas nilang tinaalagaan ka nila at nasa kubo ka lang dahil gusto mong magpaisa. Napapikit si Liora. Kahit inaasahan niya iyon, iba pa rin ang sakit kapag ang sariling mong pamilya ang gumagawa ng kasinungalingan para agawin ang natitirang kapayapaan mo. Hindi po totoo yun, mahina niyang sabi. Alam ko, sagot ni Serafina. Pero sa batas, hindi sapat na alam nating hindi totoo. Kailangan nating patunayan. Tumanggo si Dr. Inigo na naroon din dahil dinalhan siya ni Liora ng bagong medical certificate. May records ako, may petsa ng unang konsultasyon niya at may notes na hindi natuloy ang mga pagsusuring kailangan dahil sa kawalan ng suporta. Hindi ko isusulat ang hindi ko nakita, pero isusulat ko ang totoo. Pwede rin akong tumestigo, sabi ni Aling Celia. Ako ang nakikita sa kanya pagkatapos siyang iwan. Basang-basa, may sakit, halos walang makain. Ako rin, dagdag ni Mang Orestes. Ako ang nag-ayos ng kubo. Alam kong walang taong nakatira roon bago siya iniwan. Tumingin si Liora sa kanila isa-isa. May kirot sa puso niya dahil ang mga taong handang tumaway sa kanya ay hindi ang kanyang kadugo. Ngunit may init din sa dibdib niya dahil kung dugo lang ang batayan ng pamilya, matagal na siyang ulila. Ngayon, unti-unti niyang nauunawaan na may pamilyang pinipili ng puso at pinatutunayan ng gawa. Ilang araw ang lumipas at pinatawag si Liora sa munisipyo para sa isang pag-uusapan sa harap ng ilang opisyal ng barangay at municipal legal desk. Hindi pa ito korte, ngunit parang paglilitis na rin sa bigat ng tensyon. Sa labas ng maliit na bulwagan, may mga usiserong kapitbahay, may mga bulong-bulong, may mga matang tumitingin kay Liora mula ulo hanggang paa parang sinusukat kung dapat ba siyang kaawaan o inggitan. Suot ni Liora ang simpleng bestidang ipinahiram ni Miraen. Maputla pa rin siya at may manipis na scarf sa leg dahil madaling ginawin ang kanyang katawan, ngulit maayos ang tayo niya. Hawak niya ang maliit na folder na inihanda ni Attorney Serafina. Pagpasok niya, nandoon na sina Benedicto, Maribel, Trixia at Cabrando. Si Maribel ay nakapalda at nakaayos ang hubog, mukhang talagang naghahandang umarte sa harap ng maraming tao. Si Trixia naman ay may hawak na panyo, ngunit halatang mas inaalala ang itsura niya kaysa sa nangyayari. Si Benedicto naman ay nakatingin kay Liora, parang siya pa ang may kasalanan. Anak, agad na sabi ni Maribel nang nakalakit sila sa mesa. Malakas ang boses niya, sapat para marinig ng nasa paligid. Bakit mo kami pinapapahiya lang ganito? Magulang kami. Napatingin si Liora sa ina niya. Noong una, muntik na siyang umurong. May bahagi sa kanya na gusto pa ring maniwala na baka may konting awa sa likod ng mata ni Maribel. Ngunit nakita niya roon ang parehong lamig noong araw na pinapapunta siya sa jeep. Hindi ko po kayo pinapahiya, Nay. Mahinahon niyang sagot. Sinasabi ko lang po ang totoo. Totoo? Singit ni Trixia. Ang totoo, ginugulo mo ang pamilya natin dahil sa kung anong nakuha mo sa kubo. Kung may pera ka man, dapat isipin mo rin kami. Kami ang pamilya mo. Napatingin sa kanya si Liora. Nung kailangan ko kayo, pamilya niyo rin po ba ako? Natahimik si Trixia. Umupo sila sa magkabilang panig ng mesa. Nasa tabi ni Liora si Attorney Serafina. Sa likod niya sina Mang Orestes, Aling Celia, Dr. Inigo at Miraen na tahimik na nakatayo habang hawak ang kamay ni Tavio. Sinimulan ng opisyal ang pag-uusap. Ang usapin dito ay tungkol sa pag-aangkin sa kubo at lupang dating nakapangalan kay Apolinario Manansala, pati na rin sa aligasyon na si Liora Manansala ay maaaring wala sa tamang kalagayan para humawak ng ari-arian. May sakit siya. Agad na sabi ni Benedicto. Kami ang magulang. Kami dapat ang humawak niyan. May sakit po siya. Sagot ni Dr. Inigo mula sa likod. Pero hindi ibig sabihin loon ay wala siyang kakayahang magdesisyon. Ang sakit sa katawan ay hindi otomatikong pagkawala ng isip. Tumingin si Attorney Serafina sa opisyal. May medical certification po kami.
At malinaw na competent si Liora. Nakapagbigay siya ng sariling salaysay, nauunawaan niya ang mga dokumento at wala pong batayan ang paratang na hindi siya nasa tamang pag-iisip. Naglabas si Cabrando ng papel. May salaysay kami rito na nagpapatunay na matagal nang inaalagaan ng pamilya Manansala si Liora at kusang loob siyang nagpahinga sa kubo. Kinuha ng opisyal ang papel. Binasa niya. Bahagyang kumunot ang noo. May pirma ng 2 saksi. Tumayo si Aling Celia. Sino pong saksi? Binanggit ng opisyal ang mga pangalan. Napailing si Aling Celia. Yung isa po, pamangkin ni Cabrando. Yung isa, tauhan niya si Talyer. Ni hindi nila nakita si Liora nung iniwan siya. Namula ang mukha ni Cabrando. Hoy, mag-iingat ka sa sinasabi mo. Mas mag-iingat ka sa pinipirmahan mo. Malamig na sabi ni Attorney Serafina. Dahil kung mapapatunayang peke o mapanlin lang ang salaysay na yan, may pananagutan kayo. Biglang bumigat ang hangin sa loob ng silid. Sumunod na nagsalita si Mang Orestes. Ikinwento niya kung paano niya nakita ang lagay ng kubo, kung paano niya ito inayos, at kung paano nila natagpuan ang baol sa ilalim ng sahig. Hindi niya binanggit ng detalyado ang dami ng ginto ayon sa payo ng abogado, ngulit malinaw niyang sinabi na ang baol ay may pangalan ni Apolinario at may sulat para kay Liora. Pagkatapos, tumayo si Aling Celia. Nanginginig ang boses niya, hindi sa takot, kundi sa galit na matagal niyang pinipigilan. Nakita ko ang batang ito mula pagkabata. Siya ang nagbubuhat ng sako sa tindahan. Siya ang nagluluto sa kanila. Siya ang laging utusan. Nung nagkasakit siya, hindi ko nakita ang pamilyang ito na umiiyak para sa kanya. Ang nakita ko, itinago nila siya. At nang makita naming nasa kubo siya, ang dala niya lang ay kunting damit, kunting bigas at halos wala ng lakas. Napayuko si Liora. Hindi dahil nahihiya siya, kundi sa bigat ng katotohanang naririnig niya mula sa ibang tao. Minsan, kapag ikaw ang naiapi, nasasanay kang paliitin ang nangyari. Ngunit kapag ibang tao na ang sumasabi, doon mo mararamdaman kung gaano pala kalupit ang tiniis mo. Si Maribel ay biglang humalughol. Ina ako! Nagkamali lang ako pero ina pa rin ako. Hindi niyo alam ang hirap ng may anak na may sakit. Hindi niyo alam ang takot namin. Tumingin si Liora sa kanya. Dahan-dahan siyang tumayo. Nay, sabi niya, mahina ngulit malinaw. Natakot din po ako. Nung gabing nilalagnat ako sa kusina, narinig ko kayo ni Papa. Sinabi niyo na wala na akong silbi. Nung dinala ako sa kubo, tinanong ko si Papa kung babalikan niya ako. Ang sabi niya lang, magdasal ako. Nanginginig ang labi ni Benedicto. Liora, hindi niyo po ako kailangang mahalin tulad nung pagmamahal niyo kay Trixia. Matagal ko na pong tinanggap yun. Pero sana po, nung may sakit ako, tinuring niyo man lang akong tao. Natahimik ang buong silid. Kahit si Trixia ay hindi nakapagsalita. Doon tumayo si Attorney Serafina at inilabas ang pinakamahalagang papel. Ang liham ni Apolinario at ang kopya ng deed of donation na na-verify na sa lumang notarial record. Malinaw po rito, sabi ng abogado, na si Apolinario Manansala ay may intensyong ipagkatiwala ang kubo at ang lupang kinatatayuan nito kay Liora Manansala. Hindi ito basta kwento. May record, may pirma, may saksi, at may liham na nagpapaliwanag kung bakit hindi niya ito ipinagkatiwala anyang anak na si Benedicto. Binasa ng opisyal ang bahagi ng liham. Hindi lahat, ngulit sapat para marinig ng mga nasa loob ang linyang parang kutsilyong tumama sa dibdib ng pamilya Manansala. Si Liora lamang ang anak sa pamilya na may pusong hindi sakim. Namula ang mukha ni Benedicto. Para siyang sinampal ng sariling ama mula sa libingan. Hindi totoo yan. Bulong niya. Hindi ako sakim. Ngunit walang naniwala. Hindi pa doon natapos ang lahat. Ngunit malinaw ang naging pasya ng opisyal. Hindi maaaring agawin ni na Benedicto at Maribel ang kubo o ang anumang ari-ari ang hawak ni Liora habang nagpapatuloy ang legal na verification. Ang salaysay na ipinasa ni Cabrando ay isa sa ilalim sa investigasyon at kung mapatunayang may falsification o panlilinlang, may kaukulang kaso.
Lumabas si Liora sa munisipyo na naninginig pa rin ang kamay. Hindi siya nagdiwang, hindi siya sumigaw, hindi niya ipinagmamalaki ang panalo. Sa halip, umupo siya sa gilid ng hagdan at huminga ng malalim. Lumapit si Mirin at inabot sa kaniyang tubig. "Kumusta ka?" tanong nito. "Pagod," sagot ni Liora, pero parang mas magaan. Lumapit si Dr. Inigo. "Tama ang ginawa mo. Hindi madali, pero tama." Tumango si Liora. Sa kabilang panig, nakatayo sina Benedicto, Maribel, Trixia at Cabrando. Hindi sila mukhang natalo lamang, mukha silang nahubaran sa harap ng buong bayan, at sa mata ni Cabrando may galit na hindi pa tapos. Kinagabihan, bumalik si Liora sa kubo. Sinubukan niyang magpahinga, ngunit hindi siya mapakali. Iba ang tahimik ng paligid, parang may papalapit. Si Mang Orestes, naramdam din ng panganib, ay nagpa siya munang matunog sa maliit na papag sa labas ng kubo. Sina Mirain at Tavio naman ay pinauwi muna sa bahay ni Aling Celia para ligtas. "Liora," sabi ni Mang Orestes bago sila matulog, "ang taong sakim hindi tumitigil dahil lang napahiya. Minsan, mas lalo pang kumakapit." Kaya bago pa man lumalim ang gabi, tinawagan ni Attorney Serafina ang kakilala niyang pulis sa bayan at ipinaalam ang pagbabanta at tensyon matapos ang pagdinig. Hindi gusto ni Liora na lumaki ang gulo, pero natutunan na niyang ang pagiging mabait ay hindi ibig sabihin na hahayaan mong tapakan ka ulit. Bandang hating gabi, narinig nila ang mahinong yabag sa labas. 1, 2, 3. May kumaluskos malapit sa bintana. Napabangon si Liora, hawak ang lampara. Sa labas, nakita niya ang anino ng 3 tao. Isa sa kanila ay pamilyarang tindig, si Benedicto. Ang isa ay mas payat, si Trixia. At ang pangatlo, may kapayukuan at malapad ang katawan, Cabrando. "Dahan-dahan," bulong ng lalaki sa labas. "Hanapin niyo yung pinagkuhanan ng baol. Siguradong may natira pa dyan." Nangigas si Liora sa kinatatayuan. Hindi na siya ang babaeng iniwan sa ulan at walang kalaban-laban. Ngunit sa sandaling iyon, ramdam pa rin niya ang sakit na ang sarili niyang ama, imbis na humingi ng tawad, ay bumalik sa kubo, hindi para sa kanya, kundi para sa ginto. Dahan-dahan niyang ibinaba ang lampara. Sa dilim, habang pinakikinggan ng mga yabag na papalapit sa pinto, alam ni Liora na darating na ang gabing tuluyang maglalantad kung sino ang pamilya, sino ang magnanakaw at sino ang tulay na may karapatang manatili sa tahanang minsang itinuring nilang libingan niya. Bago tayo magpatuloy sa huling bahagi ng ating istorya, i-comment mo muna kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Sa pagtatapos ng kwento ni Liora, makikita natin na ang tunay na hustisya ay hindi palaging nasusukat sa sigaw, galit o paghihingil. Minsan, ito ay nasa tahimik na pagtayo ng isang taong minsang itinapon ngulit hindi kailanman tuluyang nasira. Nanatiling nakatayo si Liora sa gitna ng kubo. Hawak ang lampara ngunit hindi niya ito itinaas. Sa labas, rinig na rinig niya ang maingat na yabag sa putik. May kumaskas sa gilid ng dinding, may bumangga sa lumang kawayan, at pagkatapos narinig niya ang boses ni Cabrando na pilit pinapahina ngulit hindi maitago ang kasakiman. Dito banda yun, sa ilalim ng sahig, diyan daw nila nakuha ang baul. Sumikip ang dibdib ni Liora. Sa loob ng maraming taon, natutunan niyang matakot kapag boses ng ama niya ang naririnig niya. Nung bata siya, sapat na ang bagsak ng tsinelas ni Benedicto sa sahig para manginig siya. Sapat na ang buntong hininga ni Maribel para maramdaman niyang may kasalanan siya kahit wala. Sapat na ang irap ni Trixia para manahimik siya at ibigay na lang ang huling piraso ng ulam. Ngulit ngayon, iba na ang gabi. Nasa likod ng takot ang tapang na dahan-dahang pinalaki ng mga taong naniwala sa kanya. Nasa likod ng panghihina ang gamot na pinagtsatsagaan niyang inumin. Nasa likod ng luma at minsang nakakatakot na kubo ang katotohanang siya ang may karapatan dito. Mula sa maliit na bintana, nakita niya ang anino ni Mang Orestes sa may likod ng puno. Gising ito, tulad ng usapan nila. Nung narinig nila ang kaluskos kanina, hindi ito padalos-dalos na lumabas. Sa halip, ginamit ang lumang cellphone na ipinahiram ni Dr. Inigo at tinawagan ang numerong ibinigay ni Attorney Serafina. Matagal nang binalwanan ni Serafina na ang mga taong desperado ay hindi tutigil sa unang kahihiyan. Sabi noon ng abogado, hindi mo kailangan maging marahas para protektahan ng sarili mo.
Pero kailangan mong maging handa. Kaya handa sila. Hindi para makipag-away, kundi para mahuli ang katotohanan sa mismong oras na sinusubukan nitong magnakaw. Biglang umungol ang lumang pinto nang pilitin nitong buksan. Pumasok muna si Cabrando, hawak ang flashlight at maliit na bareta. Sumunod si Trixia, suot ang mamahaling sandals na unti-unti nang nilalamon ng putik. Sa huli ay si Benedicto, mabigat ang paghinga, pawisan, at ang mukha ay puno ng takot na natatakpan ng galit. "Bilisan nyo," bulong ni Trixia, "baka may makakita." "Tumahimik ka," singhal ni Benedicto. "Kung hindi ka puro luho, hindi tayo aabot sa ganito." "Ako pa ngayon ang may kasalanan," pabulong na sagot ni Trixia. "Kung hindi nyo iniwan si Ate Bito, hindi niya makukuha lahat." Napasandal si Liora sa dingding. Muli, parang tinusok ang puso niya. Kahit sa sandaling iyon, hindi nila pinagsisisihan na iniwan siya. Ang pinagsisisihan nila ay hindi nila naunang nakita ang ginto. Itinaas ni Cabrando ang flashlight at tinutukan ang sahig. "Narito yun. May bakas ng bagong tablang ikinabit. Dali, tulungan niyo ako." Nang yumuko sila at simulang tanggalin ang tabla, saka lumabas si Liora mula sa madilim na bahagi ng kubo. Itinaas niya ang lampara. Ang liwanag ay tumama sa mukha ng tatlo. Nanigas si Trixia. "Liora!" Halos mapasigaw siya. Napaatras si Cabrando, ngunit mabilis ding nagmatapang. "Anong ginagawa mo rito?" Tinignan siya ni Liora ng matagal. "Ako dapat ang magtanong niyan, kagawad. Kubo ko ito." "Anak, hindi ito ang iniisip mo." "Hindi po. Kung hindi po ito pagnanakaw, bakit hating gabi kayo pumasok? Bakit may bareta si Cabrando? Bakit hinahanap niyo ang pinagkukunan ng baul?" Hindi nakasagot si Benedicto. Si Trixia naman ay agad nag-iba ng tono. "Ate, makinig ka muna. Hindi naman namin kukunin lahat. Parte lang namin. Pamilya tayo, di ba?" Napangiti si Liora, ngunit walang saya sa ngiting iyon. "Pamilya?" Noong tinanong ko si Papa kung babalikan niya ako, ang sabi niya, magdasal ako. Noong nilalagnat ako sa kusina, ang sabi ni Mama, wala na akong silbi. Noong dinala ako rito, hindi niyo ako binigyan ng kumot. Ngayon pamilya ko dahil may hinahanap kayong ginto. Namula ang mukha ni Trixia. "Ang arte mo pa rin." "Tumigil ka," mariing sabi ni Benedicto sa bunsong anak, ngunit hindi dahil kinakampihan niya si Liora. Natatakot siya na may makarinig. Lumapit si Cabrando, nakakunot ang noo. "Huwag kang masyadong matapang, Liora. Kung hindi dahil sa tatay mo, wala ka sa mundong ito. Isang pirma lang ng magulang mo, pwede kang palabasing hindi fit humawak ng ari-arian." Hindi umatras si Liora. Nanginginig ang kamay niya, pero nanatili siyang nakatayo. "Sinubukan niya na po yun kanina. Hindi ubra ang kasinungalingan." "Hindi mo alam ang kaya kong gawin," banta ni Cabrando. "Alam namin." Lumingon silang lahat sa pinto. Nandoon si Attorney Serafina, nakasuot ng simpleng jacket, hawak ang cellphone na nakabukas ang flashlight. Sa likod niya ay 2 pulis mula sa bayan, kasama si Dr. Inigo at Mang Orestes. Sa di kalayuan, may motorsikletang nakaparada at sa gilid ng daan ay nandoon si Aling Celia kasama si Miraen at Tavio. Hindi lumalapit, ngulit kitang-kita ang kaba sa mukha. Nanlaki ang mata ni Cabrando. "Attorney, nag-uusap lang kami rito." "Tama, at mukhang narinig namin ang sapat na bahagi ng usapan. Naitala rin ang pagpasok ninyo sa pribadong pag-aari ng walang pahintulot." "Pribadong pag-aari?" singhal ni Benedicto, gamal halatang natataranta. "Anak ko siya, pag-aari ng pamilya ito." Lumapit si Serafina at inilabas ang folder mula sa bag. "Hindi na po usapang haka-haka ito, Ginoong Benedicto. Kaninang hapon, natanggap ko ang certified copy mula sa registry. Ang lupang kinatatayuan ng kubo ay legal na nailipat sa pangalan ni Liora sa bisa ng dokumentong pinirmahan ni Apolinario Manansala bago siya pumanaw. May supporting notarial record, may tax declarations,
at may liham na nagpapatibay ng intensyon niya. Hindi niyo ito pag-aari. Parang may bumagsak na mabigat na bagay sa loob ng kubo, kahit walang gumalaw. Napahawak si Benedicto sa mesa. Hindi, bulong niya. Hindi pwede. Anak ako ng tatay. At ang Liora ay apo niya, at siya ang pinili niyang pagkatiwalaan. Biglang umiyak si Trixia. Hindi patas ito. Kami ang naiwan sa bahay. Kami ang pamilya. Sa unang pagkakataon, hindi naawa si Liora sa iyak ng kapatid niya. Hindi dahil wala na siyang puso, kundi dahil alam niya na may mga luhang hindi galing sa pagsisisi. May mga luhang galing sa pagkatalo. Lumapit ang isang pulis kay Cabrando at kinuha ang hawak nitong bareta. Kagawad Brando, kailangan niyo pong sumama sa presinto. May reklamo na pong inahanda tungkol sa trespassing, attempted theft, at may kaugnayan din sa isinubmit ninyong salaysay. Hindi niyo ako pwedeng hulihin ng ganito. Protesta ni Cabrando. Pwede namin kayong imbitahan para sa investigasyon, sagot ng pulis. At mas mabuti kung makikipagtulungan kayo. Tumingin si Benedicto kay Liora. Sa unang pagkakataon, wala ang dating bangis sa mata niya. Ang natira ay takot. Takot sa kaso. Takot sa kahihiyan. Takot na tuluyan nang mawala sa kanya ang kayamanang hindi naman niya inalagaan. Liora, sabi niya, halos pabulong. Anak, patawarin mo kami. Tumitig sa kanya si Liora. Ilang taon niyang hinintay ang salitang iyon. Ilang gabi siyang umiiyak sa kusina, umaasang isang araw ay lalapit ang ama niya at yayakapin siya. Ilang beses niyang pinangarap na magsisi ang ina niya, na mahalin siya ni Trixia, na maging buo ang pamilya nila kahit simple lang ang buhay. Pero ngayong narinig niya ang patawarin mo kami, hindi niya alam kung para ba iyon sa sakit na ginawa nila o para lang makaligtas sila sa resulta ng kasakiman. Pa, mahina niyang sabi, pinapatawad ko kayo dahil ayokong mabuhay ng puro galit. Pero hindi ibig sabihin nun ay ibabalik ko ang karapatan ninyong saktan ako. Napaawang ang bibig ni Benedicto, ngumit walang lumabas na salita. Tumingin si Liora kay Trixia. At ikaw, Trixia, sana dumating ang araw na hindi mo na kailalang mang-agaw para maramdaman mong mahalaga ka. Huwag mo kong pangaralan, umiiyak na sabi ni Trixia, pero basag na ang tapang niya. Dumating din si Marivel sa kubo makalipas ang ilang minuto matapos tawagan ni Trixia bago pa sila pumasok. Hingal ito, basa ang dulo ng palda sa putik. Nang makita niya ang mga pulis, si Serafina at ang mukha ni Benedicto na tila gumuho ang mundo, napahawakan siya sa dibdib. Anong nangyari? Walang sumagot agad. Si Serafina ang nagsabi ng malinaw. Nahuli sila sa loob ng kubo ni Liora habang sinusubukang hanapin ang natitirang laman ng taguan. Napatingin si Marivel kay Liora. Wala na ang dating taas ng baba nito. Wala na ang inang naninigaw sa kusina. Sa harap ni Liora ay isang babaeng biglang napagtantang, ang anak na itinapon niya, ang siya palang may hawak ng katotohanan na hindi nila kayang takasan. Liora, iyak ni Marivel. Anak ko! Doon na siya napaluhod. Sumunod si Benedicto, hindi dahil may humila sa kanya, kundi dahil nanghina ang tuhod niya. Si Trixia ay napaupo sa hagdan, humahagulhol, habang si Cabrando ay nakatingin sa lupa, hindi makatingin sa mga pulis. Sa gabing iyon, hindi sumigaw si Liora. Hindi niya sila minura. Hindi niya sila hiniling na magdusa. Tahimik lang siyang tumingin sa kanila. Dala ang lungkot ng isang anak na alam niyang may mga sirang bagay na hindi na maibabalik sa dating anyo. Sa presinto, naisulat ang reklamo. Si Cabrando ay pansamantalang tinanggal sa tungkulin habang iniimbestigahan ang peking salaysay at pagpasok sa ari-arian ni Liora. Si Trixia, na may mga utang pala sa ilang online lending at ginamit ang pangalan ng pamilya, ay napilitang humarap sa mga taong iniiwasan niya. Sina Benedicto at Marivel ay hindi agad ikinulong, ngunit pinapirma sila ng kasunduan sa harap ng abogado at pulis.
Hindi sila maaaring lumapit sa kubo, manggulo kay Leora o mangangkin sa anumang pag-aari nito habang nagpapatuloy ang legal na proseso. Hindi iyon marahas na paghihinting. Iyon ay hangganan. At para kay Leora, iyon ang unang tunay na kapayapaan. Lumipas ang mga buwan. Hindi naging madali ang paggaling niya. May mga araw pa rin na nanghihina siya. May mga umagang umiikot ang paningin niya at kailangan niyang humiga sa papag habang si Miraen ang nag-aasikaso ng mga tanim. Pero sa tulong ni Dr. Inigo, naging regular ang gamutan niya. Natutunan niyang kumain ng tama, magpahinga at huwag abusuhin ang katawan kahit gusto niyang patunayan sa lahat na malakas siya. Hindi mo kailangang patunayan araw-araw na karapat-dapat kang mabuhay. Sabi ni Dr. Inigo, minsan habang sinusuri ang resulta ng kanyang dugo. Ang kailangan mo lang gawin ay mabuhay. Ngumiti si Leora. Mahirap palang gawin yun kapag sanay kang laging may kailangang patunayan. Unti-unti, hindi lahat ng sugat, gamot lang ang lunas. Minsan, panahon. Gamit ang legal at maingat na pagbibenta ng ilang pangpiraso ng ginto, hindi nagpatayo si Leora ng mansyon. Hindi siya bumili ng mamahaling sasakyan. Hanghalip ay inayos niya ang kubo hanggang sa maging matibay na bahay kubo na may malinis na sahig, maayos na bubong at maliit na silid para sa pahinga. Pinalawak niya ang taniman. Nagpagawa siya ng simpleng drying area para sa mga halamang ginagamit sa kanilang produkto. At higit sa lahat, nagtabi siya ng pondo para sa gamutan at legal na papeles ng lupa. Pinangalanan niya ang lugar na Tahanan ni Apolinario. Sa unang anibersaryo ng pagkahatuklas niya sa baul, naglagay siya ng maliit na kahoy na karatula sa harap ng kubo. Si Mang Orestes ang gumawa ng ukit, si Tavio ang nagpinta ng gilid, si Aling Celia ang nagdala ng pansit. Si Miraen ay nagluto ng supas para sa mga bisita. Dumating din si Attorney Serafina. Bitit-bitip ang final documents na nagpapatunay na maayos na ang paglipat ng ari-arian sa pangalan ni Leora. Opisyal na. Sabi ng abogado, iniaabot ang folder. Wala nang makakaagaw nito sa'yo. Hinawakan ni Leora ang folder, hindi niya napigilang umiyak. Salamat po, sabi niya. Kung wala kayo. Kung wala kami, mahirap, putol ni Serafina, nakangiti. Pero huwag mong kalimutan, ikaw ang lumaban. Kami lang ang tumayo sa tabi mo. Makalipas ang 2 taon, ibang-iba na ang lugar sa dulo ng tubuhan. Ang dating abandonadong kubo na pinigdalhan kay Leora para dun siya mamatay ay naging maliit na healing farm at training center para sa mahihirap na kababaihan, byuda, solo mother at kabataan gustong matutong magtanim at gumawa ng simpleng produkto. Hindi ito ospital, hindi ito marangyang resort. Isa itong tahanang tahimik, malinis at puno ng buhay. May maliit na silid-aklatan doon na may lumang libro tungkol sa halaman. May taniman ng lagundi, tanglad, sambong, malunggay at yerba buena. May mesa kung saan natututo ang mga babae gumawa ng sabon, tsaa at langis na maayos ang label at hindi nagpapanggap na lunas sa malulubhang sakit. Laging paalala ni Leora sa kanila. Huwag tayong manloko para kumita. Mas mabagal ang tapat, pero mas mahimbing ang tulog. Si Miraen ang naging manager ng maliit na produksyon. Si Tavio, na dating tahimik at mahiyain, ay naging masiglang batang tumutulong magdilig tuwing hapon. Si Mang Orestes naman ay naging tagapagturo ng simpleng pagkukumpuni sa mga kabataang lalaki sa barangay. Si Aling Celia ang nagbabantay sa maliit na tindahan sa harap ng farm, habang si Dr. Inigo naman ay bumibisita 1 beses sa 1 linggo para magbigay ng libreng health talk tungkol sa tamang nutrisyon, check-up at kahalagahan ng hindi pagpapabaya sa katawan. Minsan may nakakarating pa ring balita kay Leora tungkol sa dati ng pamilya. Si Cabrando ay tuluyang natanggal sa pwesto at humarap sa kaso dahil sa pamimeke ng salaysay. Si Trixia naman ay napilitang magtrabaho sa isang maliit na kantina sa bayan para mabayaran ang utang niya. Sina Benedicto at Maribel naman ay nanatili sa luma nilang bahay. Hindi na kasing taas ang tingin sa sarili tulad noon. Minsan ay nagpapadala si Leora ng bigas at gamot para sa kanila sa pamamagitan ni Aling Celia, ngumit hindi na niya hinayaang pumasok sila sa buhay niya tulad ng dati. "Bakit mo pa sila tinutulungan?"
Tanong ni Miraen isang hapon. Nakaupo si Leora sa ilalim ng punong sampalok, pinapanood ng ilang batang nag-aaral magtanim ng tanglad. Mas maayos na ang kulay ng mukha niya. Payat pa rin, ngunit hindi na mukhang nauubos. Ang mga mata niya ay taimik pa rin, ngunit hindi na tulad ng dati na laging puno ng takot. Dahil ayokong maging katulad nila, sagot niya. Pero natutunan ko ring ang pagtulong ay hindi ibig sabihin ibinabalik mo ang kutsilyo sa kamay ng nanakit sa'yo. Tumanggo si Miraen. Mas matapang ka kaysa sa iniisip mo. Napangiti si Leora. Hindi. Mas marami lang akong taong humawak sa akin nung muntik na akong bumitaw. Sa huling araw ng kwento, may maliit na pagtitipon sa tahanan ni Apolinario. Hindi enggrande, walang magarbong ilaw, walang mayayamang bisita, naroon ang mga babaeng natulungan ng farm, ang mga batang nag-aaral sa hardin, ang ilang kapitbahay na dating tahimik lang nanonood, ngunit ngayon ay natutong tumulong, at ang mga taong naging tunay na pamilya ni Leora. Tumayo si Leora sa harap nila, hawak ang lumang liham ni Apolinario na naka-frame na ngayon. Dinala ako rito noon para mamatay, sabi niya, hindi para magpaawa, kundi para alalahanin ang simula ng kanyang pagbangon. Pero dito ko natutunan na minsan, ang lugar na akala ng iba ay katapusan mo, maaari palang maging simula. Ang ginto ang tumulong sa gamutan ko, oo. Ang lupa ang nagbigay sa akin ng tahanan. Pero kung wala ang mga taong naniwala sa akin nung wala akong maibalik pabalik, baka hindi ako nakatayo ngayon. Napatingin si Leora kina Mang Orestes, Aling Celia, Miraen, Tavio, Dr. Inigo at Attorney Serapina. Kaya ang tunay na kayamanan ko, hindi ang nakabaon sa ilalim ng sahig. Ang tunay na kayamanan ko, ang dignidad na hindi nila nakuha, ang tapang na natutunan kong buuin, at ang pamilyang pinili akong mahalin kahit hindi ako kadugo. Tahimik ang lahat sandali. Pagkatapos, unang pumalakpak si Tavio, sumunod si Miraen, sumunod ang iba, at sa gitna ng palakpakan, hindi na napigilan ni Leora ang luha. Hindi na luha ng takot, kundi luha ng taong sa wakas ay nakauwi na sa sarili ng buhay. Kinagabihan nang matapos ang pagtitipon, naupo si Leora sa hagdanan ng kubo. Maliwanag ang buwan. Ang dating madilim na paligid ay puno na ng ilaw mula sa maliliit na parol na ginawa ng mga bata. Sa tabi niya ay ang notebook ng halamang gamot na dala niya nung araw na iniwan siya roon. Kupas na ang pabalat, pero buhay pa ang pahina. Hinaplos niya iyon at tumingala sa langit. Lolo, Bulong niya. Salamat po. Hindi niyo lang pala ako iniwan ng ginto. Iniwan niyo po ako ng pagkakataong mabuhay. Umihip ang malamig na hangin sa tubuhan, ngunit hindi na ito nakakatakot. Para itong sagot, para itong yakap. At sa dulo ng tubuhan, sa kubong minsang naging simbolo ng pagtatapon, namuhay si Leora hindi bilang anak na walang silbi, kundi bilang babaeng napatunayang ang taong tunay na may halaga ay hindi nasusukat sa pakinabang niya sa iba, kundi sa lakas niyang bumangon, magmahal at gawing tahanan ang lugar na minsang pinag-iiwanan sa kanya.